Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kapatid. God is good, and in all the time, God is great. Bawat gabi ay ating babalikan ang simbolo ng ating kaligtasan. Walang iba kundi ang krus. Ang krus ay binubuo ng dalawang kahoy. Ang isa ay nakaturo, papaitaas. At ang isang kahoy ay papahalang. Kapag ito ay nagtagpo, bumubuo ito ng isang imahe at iyan ang krus ni Jesus sa Kalbaryo. Kapag nakikita natin ang krus, na ang kahoy na papaitaas ay nagpapaalala sa atin na ang kaligtasan ay nanggagaling lamang sa Diyos. Ang Diyos mismo, sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, ibinigay sa sanlibutan upang tayong lahat ay makasumpong ng kaligtasan. At ang kaligtasang iyan, matapos natin tanggapin sa pamamagitan ng kahoy na pahalang, iniaabot naman natin ang ating mga sarili sa ating kapwa bilang pagpapatunay na ang kaligtasan ay hindi lamang tayo ang dapat makinabang, kundi dapat din nating ibahagi ang dakilang pagliligtas ni Jesus. Ngayong gabi, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, muli nating paparangalan si Jesus. Muli nating kikilalanin ang kanyang dakilang pagliligtas. When vertical meets horizontal, ang pagliligtas ng Diyos ay nabubuo at nagbibigay sa atin ng kalakasang espiritual na katulad ng aking tinuran kagabi, ang ating mga kaso, ang ating mga asunto, ang ating mga suliranin sa krus ng Kalbaryo ay pinawalang sala na ni Jesucristo. Sa gabi pong ito, tayo po ay tatalakay ng isa pang paksa. Isang paksa na magbibigay sa atin ng isang malalimang kaisipan sapagkat ito ay nagtatanong sa tinatawag na obligasyon. Tonight's topic is about a question of obligation. Naranasan nyo na bang itanong sa inyong sarili, ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba ang dapat kong gawin? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Isang simpleng tanong, subalit may malalim na kahulugan, sapagkat kung tayo bilang mga tao ay humaharap sa isang sitwasyon na hindi natin kayang i-size up, hindi kaya nating maintindihan at tinatanong tayo at kinakailangang tumugon tayo, ano ba ang dapat nating gawin? Kung meron tayong problemang hindi nauunawaan, kung tayo ay naliligaw ng landas, at higit sa lahat, kung tinatanong na natin ang kahulugan ng ating pagkatao. Kuminsan, humaharap tayo sa mga mabibigat na desisyon. Ano ba ang dapat kong gawin sa aking pamilya? Ano ba ang dapat kong gawin sa aking sambahayan bilang ama, bilang ina ng tahanan? Paano ko sila magagabayan? Paano kami mabubuhay ng marangal at paano kami kikilos sa isang sanglibutan punong-puno ng napakaraming katanungan. Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, sa gabi pong ito ay bibigyan tayo ng pagkakataon na ating sulyapan ang isang katanungan. Ano ang dapat nating gawin? There is a question of obligation na dapat nating matutunan
sa pamamagitan ng pag-aalok ni Jesus na kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Tayo pong lahat ay yumuko sa isang panalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Sa gabi pong ito, Panginoon, ay muli namin kayong niluluwalhati. Kinikilala ang iyong presensya na sa gabi pong ito ay bibigyan niyo po kami ng kaunawaan. Hindi lamang kaunawaan, kundi katotohanan na magpapalaya sa amin. Na aming matutuklasan ng inyong kalooban habang kami ay patuloy na lumalakad at tinitingnan ang krus na ginawa ni Hesukristo para sa sangkatauhan. Salamat po sa gabi pong ito sa katiyakan na kayo ay nasa aming kalagitnaan at magbibigay sa amin ng katiyakan ng aming mga kaligtasan. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sa banal na kasulatan, sa Ebanghelyo sang-ayon kay Lucas, na natala sa Kapitulo 10, talatang 25 at 35, makikita ang isang tagpo. Makikita ang isang tagpo na isang abogado na tumayo, hindi sa hukuman ng tao, kundi sa harap mismo na pinakadakilang guro, walang iba kundi ang ating Panginoong Sukristo. Tumayo ang abogado. Siya ay nagtanong, hindi para malaman ang kasagutan. Siya ay nagtanong sang-ayon sa talata, kundi upang subukin si Jesus. Ang abogado, siya ay isang eksperto sa batas ng mga Hudyo. Sa batas ni Moses na lumapit mismo kay Jesus na siyang tunay na tagapagbigay ng batas. At nais niyang malaman, nais niyang itanong, marahil isasabihin ng mga nag-aaral ng filosofiya, is it a philosophical question? Ano ang aking gagawin? Ano ang aking obligasyon sa Diyos? Para sa Kanya, ang buhay na walang hanggan ay dapat pinagsisikapan. Subalit, itinutuon ng Diyos sa Kanyang kaisipan na ang buhay na walang hanggan, ito'y isang kaloob na ibinibigay ng Diyos. Kaya sa gabi pong ito, ay ating papansinin ang mga dakilang katotohanan tungkol sa pagitan ng conversation ng ating Panginoong Sukristo at ng isang tagapagtanggol o abogado ng batas mosaiko upang kilalanin at tanungin si Jesus hindi upang matuto, kundi upang tuksuhin at tansyahin ang kanyang karunungan. Ang wika niya ay ganito, ano ang dapat kong gawin upang magkabit ng buhay na walang hanggan? Na kung titingnan natin sa isang banda, marahil ito isang tanong na tila intelektual. Gusto mong malaman kung ano ang dapat nating gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan. Marami siguro sa atin ang nag-iisip, hindi ba tama naman ang kanyang katanungan? Ano ang dapat nating gawin upang makamit ang buhay na walang hanggan? Ngunit, gusto kong sabihin sa inyo sa gabi pong ito, na ang katanungang ito ang pinakamahalagang tanong na dapat nating sagutin, na dapat nating maunawaan sapagkat ito'y tumatalakay sa kalagayan ng bawat isa. Na katulad ng dalubhasang iyon, marami rin sa atin marahil ang nagtatanong, paano ko malalaman na ako ay ligtas? Naitanong niyo na ba sa inyong sarili? Paano ako nakakasigurado na ang relihiyong aking kinaaniban ay isang relihiyong magdadala sa akin sa kaligtasan?
Ano ba ang ibig sabihin ng pananampalataya? Sapat na ba ang aking ginagawa upang ako ay tanggapin ng Diyos? Sa gabing ito, pinapaalala sa atin ang isang dakilang katotohanan. Ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? The lawyer raises a question that sounds both legal and spiritual. He raises a question that sounds both legal and spiritual. Sa kwentong ito ay ipinapaalala ni Jesus ang kaligtasan ay hindi lamang tungkol sa pagkaalam sa kautusan o batas, kundi tungkol sa isang relasyon sa Diyos at pakikipagkapwa. Hindi sapat na alam natin ang tama. Kuminsan, sinisikap nating mga tao na maging tama. May tama ka, sabi ng iba. Pero alam ba natin na hindi sapat na alam natin ang tama? Dapat din nating malaman na ang tamang nating nalalaman ay dapat na makita at dapat nating masa kabuhayan o isa kabuhay o isa buhay. Kaya nga, ang tanong ng abogadong ito ay hindi lamang tungkol sa paghimaymay ng kaalaman tungkol sa batas. Pinapaalala ni Jesus na dapat niyang maintindihan that above those things ay dapat niyang maintindihan na merong isang relasyon na dapat nabubuo kung ang isang tao ay nagtatanong kung papaano siya maliligtas, sapagkat imposible at hindi po pwede na ang isang tao ay may kaligtasan and at the same time hindi niya alam na siya ay merong relasyon sa Diyos o siya ay walang relasyon sa Diyos at siya rin ay walang relasyon sa kanyang kapwa-tao. The question wasn't born of curiosity. It was a calculation. Ito po isang uri ng kalkulasyon. Ito po ay hindi bunga ng pagnanais na matuto. Tinatanong niya, ano ang dapat kong gawin upang maligtas, magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang kanyang pagtatanong ay merong twist. Isang uri ng pagtatanong na may kalkuladong layunin. May nakatagong motibo at gusto niyang magbigay ng katwiran patungkol sa kanyang nalalaman upang tukuyin kung hanggang saan lamang dapat ang tao susunod. Gusto niyang malaman kung hanggang saan lamang niya dapat i-extend ang pagtulong o pag-ibig at ilagay ito sa isang kaisipan na di kahon. Alam niyo mga minamahal kong mga kaibigan, kung minsan ang kaligtasan sa isipan ng maraming mga tao ay di kahon. Bawal dito, bawal dyan, bawal dito at bawal dito. Kaya nga, ang resulta ay isang Kristiyanong takot, isang Kristiyanong hindi malaya, isang Kristiyanong hindi nararanasan ang tunay na natanggap niyang pagpapatawad na galing sa Diyos. Kaya matapos tanungin siya ng tagapagturo ng kautusan, sinabi naman ni Jesus ang katagang ito, ano ang nasusulat sa batas? Paano mo ito binabasa? Dito, minamahal ko mga kaibigan, lumipat ang focus mula sa letra ng batas patungo sa espiritu ng batas. Ang mahalaga ay hindi kung ano ang nakasulat sa kasulatan, kundi ano ang nasa iyong puso. Marahil ay punong-puno ka ng batas. Alam niyo po, sangayon po sa pag-aaral, ang Pilipinas, ang Kongreso ng Pilipinas, ay punong-puno ng napakaraming mga batas.
Kaya meron tayong mga mambabatas, merong mataas na kapulungan, may mababang kapulungan. At kung titingnan ninyo at sisiyasatin nyo, ang mga batas dito sa Pilipinas ay napakaraming mga batas. Subalit sa kabila ng mga batas na yan, nakikita pa rin natin ang tinatawag na mga kalituhan at kaguluhan. Bakit? Sapagkat kinakalkula lamang ng mga tao kung papaano nila susundin ang batas at kung papaano nila paiikutin ang batas sapagkat hindi nila ito sinusunod sang-ayon sa intensyon ng batas at tinitingnan lamang ng maraming mga tao ang letra ng batas. Minamahal kong mga kaibigan, dito lumipat ang focus mula sa letra ng batas patungo sa espiritu ng pag-ibig. Ipinapakita ni Jesus ang isang uri ng hukuman ng langit na kung saan ang batas na isinasa kabuhayan, ang batas na naglalaman ng tunay na pag-ibig at ang batas na nagtatagpo patungkol sa utos ng Diyos at ang utos ng pagmamahal sa kapwa. Kung minsan maraming mga tao na nagsasabing may pananampalataya sa Diyos, subalit wala akong pakialam sa aking kapwa. Humingi ang abogado ng hatol, ngunit ang alok ni Jesus ay isang uri ng relasyon. Kaya ang tanong ng Panginoong Kristo sa kanya, ano ang nasusulat sa batas? Paano mo ito binabasa? Ano ang nakasulat sa kautusan? Paano mo ito binasa? Mabilis pa sa alas 4, sumagot ang abogado. Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Napakahusay ng abogadong ito, sapagkat siya ay isang eksperto sa batas. Nalalaman niya ang kalitliitang letra na sinasabi ng batas. Kaya nang sabihin ng ating Panginoong Kristo, ano ang nabasa mo sa batas? Ano ang iyong nakita? Mabilis niyang sinagot ang ganung katugunan. Isang tugon na mula sa dalisay na katotohanan ng salita ng Diyos, na sa Diyos nahahati ang kanyang kautusan. Ang pag-ibig sa Diyos na siyang papataas at ang pag-ibig sa kapwa na siyang pahalang. Subalit ang ganong uri ng katotohanan ay naging isang ritual lamang sapagkat ang tunay na pagsunod ay hindi nang galing sa puso kundi nang galing lamang sa nguso. Minamahal kong mga kaibigan, ang tinitingnan ng Diyos sa atin ay kung papaano natin tinatanggap ang dakilang pagliligtas ni Jesus. Oo, totoo, merong dalawang utos ang Diyos ngayon. Ibigin mo ang ating kapwa, ang Diyos ng higit sa lahat, ng buo, hindi kalahati. At ang ikalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa. Subalit hindi tayo natatali sa bawat letra ng kautusan. Ipinapaunawa sa atin na ito'y hindi dapat maging ritual sapagkat ito'y dapat na dumanas ang kapangyarihan ng pag-ibig na yan ni Jesus, hindi lamang masusumpungan sa ating puso, maging sa ating mga nguso. Kaya nga, sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Parang nakita ko ang sinabi ni Jesus, may tama ka. May tama ka. At maraming mga tao ngayon ang may tama. Alam niyo po, maraming mga tao ngayon may tama. May tama ka. May tama ako. May tama tayong lahat. Dahil sinasabi natin, sabi ni Jesus, tama ang iyong sagot. Gawin mo yan. At magkakamit ka ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan
ni Jesus. Itong dalubhasa sa kautusan ay natuklasan niya na ang tunay na buhay ay hindi matatagpuan sa isang ritual o relihiyon, kundi sa isang pusong tumutugon sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan sa pagmamahal ng kanyang kapwa. Pero ang twist, humirit pa. Sabi niya, upang huwag siyang lumabas na kahiyahiya. Siyempre, abogado siya. Upang huwag siyang lumabas na kahiyahiya, nagtanong pa ang lalaki, at sino naman ang aking kapwa? Matapos sabihin ng Diyos, tama ang iyong sagot, may tama ka. Inibig mo ang Diyos ng higit sa lahat ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ibigin mo ang iyong sarili. Humirit siya. Sino naman yung aking kapwa? Naalala niyo ba yung kwento doon sa radyo? Paglaki daw niya, ang gusto niya maging kapwa. Di ba? Gusto niya maging kapwa kasi hayahay. Di ba? Gusto niya maging kapwa. Nakaka-relate. Hindi ko alam kung nare-relate ng mga bata, pero yung mga nakakatanda ay naiintindihan nila yung aking tinuturing. Isang katanungang naglilimita. Sino ang aking kapwa? Isang katanungang naglilimata sa kapangyarihan ng krus na dumaloy sa iba. Sa pag-ibig sa kapwa na walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Alam niyo yun? Parang tagline sa telebisyon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyo at totoo lamang. Hindi po ba? Sino ang aking kapwa? Inilalagay ng abogado dahil siya ay nakapokus sa titik at letra ng batas, kinukumpay niya ang kapwa sa isang mistulang pagbibigay ng isang simpleng definisyon, sino ba talaga ang aking kapwa? Kaya sa pagkakataong yon, ibinigay ni Jesus ang hinihiling ng lalaking iyon. At sa gabing ito, ay nais kong ipaglingkod ang tatlong katotohanan tungkol sa kapwa na tinatanong ng lalaki, sino ba ang aking kapwa? Sumagot si Jesus. Ang una ay ang kwento tungkol sa tinatawag na lalaking biktima ng karahasan. Ito'y kumakatawan sa isang relihiyon na walang relasyon. Ang sabi sa atin, isang larawan ng relihiyon na walang relasyon. Habang ang isang lalaki nakahandusay sa daan, isang pari ang dumaan. At nakita niya ang kalunos-lunos na kalagayan ng taong iyon. Subalit, ang paring ito ay galing sa templo, galing sa pagsamba, galing sa isang paglilingkod, at nang siya ay humarap doon sa isang lalaking sugatan, agad siyang tumalikod. Marahil ang sabi niya, baka makompormiso pa ako sa kanya. Ang kanyang kamay marahil ay malinis, ngunit ang kanyang puso ay malamig. Ano po ang eksaktong pagsasalarawan ng Biblia? At nagkataon, may dumaraang isang pari sa daang iyon. Ngunit ang makita niya ang taong iyon, lumiko siya at dumampas sa kabila. Alam po ninyo yon sa buhay natin, kapag dumarating tayo sa isang sitwasyon, parang ayaw na nating makialam. Baka madamay pa ako dyan. Baka madamay pa ako dyan. A religion that save us but doesn't change us. Madalas nating hangarin na ang relihiyon ay magliligtas sa atin. Ngunit hindi nagbabago sa atin, nakapagbabago sa atin. Nais natin ang katiyakan ng langit, ngunit naabala tayo kapag habag na at awa ang pinag-uusapan. Ito po ang trahedya ng maraming mananampalataya noon at ngayon.
Ito po ay isang perennial problem na maraming dumadalo sa simbahan, ngunit kakaunti ang dumadama sa kapwa. Maraming dumadalo, kokonti ang dumadama sa kapwa. Marahil sasabihin natin, parang hindi totoo naman yan sa Pilipinas. Kasi meron tayong kulturang Pinoy na bayanihan ni Juan. Pero lumilipas na ang ganong uri ng karanasan. At ito'y mababasa na lamang natin sa textbook. Maraming marunong sa doktrina o aral tungkol sa kasulatan, subalit kulang naman sa tinatawag na habag at awa. Kung minsan, nagiging mabilis ang tao, nagiging judgmental. Isang araw, isang tao ang nakakita ng isang taong nakahambalang sa kanyang daanan, isang lasing. Sabi niya, ang taong ito'y walang kwentang tao sapagkat lagi ko siyang nakikitang lasing. Totoo siya'y lasing at nakakahambalang doon sa daanan. Pero sumagi ba sa kanyang isipan kung bakit nagkaganon ang taong iyon at bakit nandoon siya lagi at siya'y lasing? Naisip ba niya na alamin ang taong ito kung saan siya nakatira at ano ang kanyang kalagayan at bakit ganon ang kanyang actuation sa buhay? Marahil ay hindi na. Sasabihin natin, wala tayong pakialam sa kanya. May kanya-kanyang buhay tayo na dapat tingnan. Ang nakikita ko lang sa kanya ay lasing. Pero hindi natin nakita na siya pala ay isang biktima. Marahil ay hindi natin nakikita ang mga bagay-bagay na dapat nating pag-ukulan ng ating pansin. Kaya nga maraming marunong sa mga aral katulad ng abogadong iyon na alam niya ang puno at titik ng letra ng kautusan, subalit kulang at awa. At nung tinanong kung sino ang kanyang kapwa, nilimitahan niya ito. Minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, maliwanag ang itinuturo sa atin ng Biblia. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, at buong pag-iisip. Ito po ang pundasyon ng tapat na pagsunod. Ang utos na ito ay hindi mananatiling isang dekorasyon. Kung minsan, naalala ko yung isang store na nung maliit pa akong bata, pero sa SM meron yung Papi Melroti, alam niyo yun? Yung Papi Melroti, na may mga Bible verse na inilalagay na God bless our home at iba pang mga Bible verses na inilalagay. May Lord's Supper pa nga doon. Nakita ko rin yung commandment na yan. Sa tuwing sinasabi natin na minamahal natin ang Diyos, alam ba natin na ipinapahayag din natin ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamamagitan ng pag-i-extend ng ating mga kamay at nagiging makatotohanan o natatranslate ang kahulugan ng pagmamahal mo sa Diyos ng buong puso, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. Ang katotohanan nito, mga minamahal kong mga kaibigan, tayo ay umibig sapagkat siya o ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen? Hindi tayo makakadama ng isang wagas at tunay na pagmamahal kung hindi ang Diyos nagmahal sa atin. Tulad ng sinabi ni Juan sa mga talatang iyan, ang tunay na pagsunod ay bunga ng pag-ibig. Hindi po isang takot, hindi po isang obligasyon, kundi sa puso na iniibig ang Diyos na binago ng Diyos. Ito po isang relasyon na nagbabago sa puso, naglilinis ng pagkatao sa kalooban at nag-aalok kung papaano tayo gaganap sa kanyang kalooban na hindi lamang sa bawat salita, sa bawat kilos, sa bawat desisyon na ating ginagawa, sapagkat ito'y nagmumula sa pag-ibig na ating nadama, isang buhay na ayon
sa karunungan at katwiran ng Panginoon sa kanyang biyaya. Ito po ang larawan na gustong ipaunawa ni Jesus sa kanya nang sabihin niyang, sino ang aking kapwa? Ipinakita niya sa paghahalimbawa sa isang kabaligtarang pagkaunawa na kung minsan itong kapwa na sinasabi natin ay isang uri ng relihiyon o paniniwala na walang pandama. Ikalawang punto ay ang paniniwala na walang gawa. Sa kwento, hindi lamang po pari ang dumaan. Excuse me po, hindi lamang po ang pari. Ang sabi ng talata, dumaan din. May isa pang taong marangal. Siya po isang Levita, dumaan din sa parehong daan. At gaya ng dati, nang makita niya ang sitwasyon, lumagpas po siya. Tingnan po natin ang sinasabi ng talata. Gayon din naman, dumating ang isang Levita sa dakong iyon, nang siya'y makita, lumampas din siya sa kabila. Alam niyo po ba ang mga Levita? Ang mga Levita ay hindi ordinaryong tao. Sila ay kabilang sa mga naglilingkod sa templo. Tumutulong sa mga gawain sa pagsamba. Nagbabantay at tumutulong sa mga pari sa panahong iyon. Sa madaling salita, marami silang alam tungkol sa Diyos. Marami silang kabisadong mga kautusan. Bihasa rin sila sa mga ritual ng pananampalataya. Subalit nung dumating sila sa isang sitwasyon, katulad ng pari sa kwento, sila rin ay tumalikod at umiwas sa isang obligasyon. Isang sitwasyon na nangangailangan ng awa at aksyon. Subalit sila rin ay tumalikod. Ang sabi ng Biblia, ito ang larawan ng paniniwalang gawa. Isang pananampalatayang magaling sa pananalita, ngunit mahina sa paggawa. Sabi ni Santiago, kung ang pananampalataya ay walang gawa, patay ito sa kanyang sarili. Ang Levita ay may pananampalataya sa kanyang isip. Katulad ng abogadong alam niya ang detalye ng bawat letra, ngunit wala sa kilos, may kaalaman, ngunit walang malasakit. Sapagkat ang karunungan, ang kautusan ng Diyos ay nasa kanyang ulo lamang. Minamahal kong mga kaibigan, bagamat sinasabi ng Biblia na tayo ay naligtas hindi sa pamamagitan ng gawa. Ang gawang tinutukoy dito ay ang mga gawang bunga ng pananampalataya. Hindi natin masasabi na ang isang taong may pananampalataya sa Diyos na hindi kakakitaan ng bunga ng pananampalataya mga gawa. Ito po ang tinutukoy. Kaya nga ang sabi pa ng isang matandang propeta na si Hosea, sapagkat ang ibig ko ay habag, hindi handog, at ang pagkilala sa Diyos kaysa sa mga sunog na handog. Ibig sabihin, in those days, sila'y nag-o-offer, naghahandog. Ang Levita ay parabola ng isang taong may kaalaman sa batas, tamang aral, ngunit kulang sa aksyon. Maharahil ay iniisip natin, hindi ito aking tungkulin. Hindi ko naman ito dapat gampanan. Mas inuwilan niya ang legalidad ng habag. Katulad ng frame of mind ng abogado, gusto niyang sabihin sa Panginoong Jesucristo, sino ba ang aking kapwa? Gusto niyang i-define na yung taong yun na nakahandusay ay hindi niya kapwa technically. Sapagkat hindi niya kalahi, hindi niya sila kabilang sa kanyang tribo. Sabi ng Biblia, katotohanang sinasabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, sa Mateo 25:40, anuman
ang ginawa ninyo para sa isa sa mga pinakamaliit sa mga kapatid kong ito, ay ginawa ninyo ito sa akin. Na ang pananampalataya ay dapat makita, hindi lamang na nakatala sa bawat letra ng Ten Commandments, na nasummarize sa 2 utos ng Diyos, kundi sa aksyon na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang pag-ibig na konkretong nakikita. Marahil, macha-challenge tayo sa pang-araw-araw nating buhay. Makakakita tayo ng ating mga kapitbahay na may sakit. Makakakita tayo ng mga taong nagugutom o nangangailangan. Pero magdadalawang habag tayo, magdadalawang isip. Dapat ko ba itong gawin? O baka ako ay binubudol lamang nito? Hindi po ba? Maraming ganyan. Minsan, isang araw, habang ako'y nagmamaneho, galing sa opisina, dumaan ako dyan sa Congressional Avenue. Galing ng Muñoz, Congressional Avenue. Pagdating ko sa stoplight kanto ng Mindanao Avenue, huminto ang sasakyan ko dahil stop. Nakatigil. Maya-maya, lumabas ang isang lola at kumatok sa aking bintana at nanghihingi, naglilimos. Nagulat ako sapagkat 9:00 na ng gabi. Ano ang ginagawa ng matanda sa gilid ng kalye? Hindi pa panahon ng Kapaskuhang yon. Ngayon, mas lalong marami na ngayon. Nagdalang habag ako. Sa matuling sabi, binigyan ko siya. Pero nagtanong ako, Lola, bakit nandiyan kayo ng ganitong oras ng gabi? Hindi ho ba kayo natatakot? Alam niyo, ang sabi sa akin, simple lang. Mainit po sa amin, kaya nagpapalamig lang ako dito. Sa isip ko, nabudol ata ako. At nung nakita kong nag-green na, pero mabagal yung saunahan, dahan-dahan ako. At naabutan uli ako ng pula. Mabilis kasi ang pagbalik. Hindi lamang pala isang matanda, kundi isang grupo ng mga matatanda pa lang na doon, na para bagang malamig kasi ang gabi, panahon kasi ng summer noon, na lumabas sila at sila ay naiinitan. Pero naitanong ba natin sa ating sarili? Ano ngayon kung nabudol tayo? Paano kung totoo ang kanilang sinasabi na sila ay walang makain? Alam niyo ba na mas magandang magkamali tayo in the side of mercy? Mas magandang magkamali tayo sa larangan ng kahabagan kaysa sabihin nating, ito ang batas. Wala dapat pahara-hara sa aking daanan. Minamahal ko mga kaibigan, sabi ng Biblia, ang ginawa ninyo para sa isa sa pinakamaliit sa mga kapatid kong ito ay ginawa ninyo para sa akin. At ang huli, salamat sa Panginoon sapagkat ang kwento ni Jesus ay hindi natapos sa pari at libita. Hindi natapos sa pari at libita sapagkat may isang hindi inaasahang lalaki. Siya po ay isang Samaritano. Marahil iniisip nyo, sino ba itong Samaritano? Ito po yung Samaritano ay itong grupo ng mga Hudyo. Ito po yung mga na-proselyte ng mga Assyrians, Jew na proselyte, mga Hudyo po naging mga Hudyo na kapangasawa ng Assyrians, ang sila ay mga tinawag na mga Samaritano. Kinamumuhian sila ng Hudyo. Purist po kasi ang mga Hudyo. Kapag hindi kabilang ka sa Hudyo, technically, hindi ka nila kapwa. Kaya tama naman ang sinasabi ng abogado. Kung titingnan natin, technically, sino ang aking kapwa? Ang gusto niyang sabihin, ang kapwa niya ay kapwa niya Hudyo. Kapwa niya Pilipino. Kapwa niya Kapampangan. Kapwa niya Tagalog. Kapwa niya Bisaya. Yun ang lamang ang aking kapwa. Pero sinasabi sa atin ng kwento,
Ang kapwa ay hindi nako-confine doon sa mga pader at mga label na inilalagay ng tao. Sapagkat ang tunay na paglilingkod sa Diyos ay isang uri ng pag-ibig na may aksyon. Tingnan po ninyo ang sinabi ng kasulatan. Ngunit may isang Samaritano na naglalakbay at nang makita niya ang lalaking sugatan, nahabag siya. Lumapit siya rito, binuhusan ng langis at alak at ang mga sugat at tinalian. Pagkatapos ay isinakay niya ito sa kanyang sariling hayop, dinala sa bahay paduluyan at inalagaan. Minamahal kong mga kaibigan, ipinapaunawa sa atin sa gabing ito ang isang mahalaking obligasyon na dapat nating tingnan hindi sa mata ng batas, kundi sa mata ng tungkulin. Ang batas ay nagpapakita ng tungkulin. Mahalin ang Diyos at ang kapwa. Ipinapakita ng batas ang ating obligasyon at limitasyon. Ang tanong ng lalaki, ano ba ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ang kaalaman sa batas, ang pakikinig ninyo ng sermon sa gabing ito ay magiging walang kabuluhan kung hindi kayo lalabas sa lugar na ito, nadala ang isang binagong puso tungkol sa pananaw, tungkol sa inyong kapwa. Tingnan nyo nga inyong katabi. Kapwa ba kita? Kapwa ba kita? O baka hindi naman. Ayoko nang tumingin, pastor, baka utangan pa ako eh. Paano natin nililimitahan ang ating mga sarili? Sabi ng Biblia, mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o dila lamang, kundi sa gawa at sa katotohanan. Ito po ang hayag na pag-ibig ni Kristo. Isang pag-ibig na kumikilos na hindi lamang nagsasabing mahal kita, kundi handang tumulong, dumamay, at handang magsakripisyo. And mind you, brethren, it takes God's grace to do that. It takes God's grace, biyaya ng Diyos, na siyang kikilos sa atin. Ano ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Katanungan na patuloy na nag-uukulkil sa isipan ng taong iyon. At matapos sabihin niya ang kanyang response, ang sabi ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Amen? Humayo ka, humayo tayo, at gayon din ang gawin mo. Ngayon, ang tanong sa atin bilang pangwakas na katanungan, ako ba ay naging kapwa sa nangangailangan? Kung minsan, pag pinag-uusapan ng pangangailangan, ang lagi nating naiisip ay pera. Alam niyo bang maraming mga mayayaman ang nangangailangan? Hindi ng pera, kundi nangangailangan sila ng tunay na pagmamahal. Kasi hindi nila alam na kung sila'y minamahal dahil lang sila ay may pera. Paano kung wala na silang pera? May magmamahal pa kaya sa kanila? Hindi ba? Kung minsan ang mga tao ay dumadamay sa atin, tinutulungan dahil merong pakinabang. Pero alisin mo ang pakinabang. Totoo ba kasiyang nagmamalasakit ang bawat isa? Mga kapatid, ang tunay na tanong ay hindi na sino ang aking kapwa, kundi ako ba'y nagiging kapwa sa mga taong nangangailangan. Ang tunay na relihiyon ay hindi nasusukat sa dami ng alam, kundi sa lalim ng
pag-ibig. Kaya ang tunay na relihiyon ay isang relihiyong hindi mapanghusga, kundi isang relihiyong mapagpatawad, na itinuturo ang kautusan ng Diyos. Itinuturo ang pagmamahal at gawin at gawain ng isang tunay na mananampalataya. At dahil dito, dadalhin tayo sa isang kalagayan na ibinabalik tayo sa krus ng Kalbaryo, na dahil sa kahabagan ng Diyos, si Kristo ay namatay alang-alang sa atin. Kaya nga sa gabi pong ito, hindi tayo niligtas ni Jesus dahil tayo ay karapat-dapat, kundi dahil lamang sa kanyang pag-ibig. Kaya't kung tatanungin natin muli, ano ba talaga ang dapat kong gawin upang maligtas? Ang sagot ay iyan. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Amen? Sa gabing ito, ilan sa inyo ang magsasabi sa pamamagitan ng pananampalataya, Panginoon, hindi po ako maalam sa napakaraming bagay. Subalit isa lamang ang aking alam. Nalaman ko sa gabing ito na ako'y inyong mahal sa kabila ng aking maraming kakulangan. At dahil dito, ako ay tutugon sa pamamagitan ng pagtayo at sasabihin ko sa aking puso na ako'y sumasampalataya sa Panginoong Hesus at ang pangako mo, ako ay iyong liligtas. Maaari niyo po bang gawin iyan sa gabing ito sa pamamagitan ng inyong pagtayo? Marami pong salamat at purihin natin ang Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po sa dakilang katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po sa dakilang katotohanan ng iyong pagliligtas, na ipinaunawa niyo po sa amin na ang tunay na pagsunod at pagkilala sa inyo ay hindi lamang nakatali sa iyong mga kautusan, kundi ang mga kautosang ito'y nagiging bahagi na ng buhay naming relasyon sa inyo. Na kapag nakita namin ang mga taong nangangailangan sa abot ng aming makakaya, gagawin po namin hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil ito'y bunga ng pagmamahal na katulad ng pagmamahal na ginawa nyo naman para sa amin. Sa gabi pong ito, kami pong lahat ay nakatayo sa inyong banal na harapan. We confess, dear Father, that we love you. At kinikilala namin ang ginawa ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. At dahil dito, Panginoon, kaming lahat ay naririto at nagpapasakop muli sa dakilang pagliligtas na ginawa ni Jesucristo sa Kalbaryo. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming dalangin sa iyong matamis na pangalan. Amen. Marami pong salamat, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon. Good night, everyone.